Mitch, Hmm? gabi na, pwede ako makitulog sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Basta ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang irat lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ako ngayon sa apartment mo. Mitch! Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint daw po kami pag uwi niya eh. Ma? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-impluwensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh! Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako ka-close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho ko. Edi, Babay. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito ganyan. Thank you at nakaalis ka na! oo eh. Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko na lang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me. Ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat ho. Ako naman next ha, yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalik ka na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you. I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ako pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka
Nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you. Naalala mo ba yon? That was our last conversation na pala, no? Nasaktan kita ng sobra. I just want to let you know na I regret doing that, and until now, ang bigat-bigat ng loob ko sa nangyari sa ating dalawa. Mukha ba akong clown, Archer? Why are you doing this to me? Kusa kang aalis o kakalat ka rin kita palabas? Hindi ko alam kung ano yung nagawa ko sa'yo, but I'm so sorry. Huh? I'm so sorry if I did something wrong, but as far as I can remember, bati naman tayo, di ba? Bati kaya tayo. Bati tayo bago ka umabsent ng ilang araw. Bati tayo bago ka naging cold ng ganito. Huwag mo akong sigawan. Nakakasakit ka na eh. Ang sakit kaya sa heart. Hindi mo alam na bawat salita mo tumutusok sa puso ko. Kung nasasaktan ka na, edi lumayo ka na sa akin, i-cut off mo na ako. Ayoko. Basta akong gagawa nun hanggang sa mapagod ka. Gusto kita. Nung una, gusto lang kita maging kaibigan kasi you look very lonely and sad. Pero the more na nakikilala kita, nagugustuhan na kita and I want to take this risk. Sama na, Bella, umuwi ka na. Pero hindi pa ako tapos magsalita, Arch. Ang dami ko pang gusto sabihin sa'yo. Basta ako tapos na sa'yo. Okay? Pagod na ako makita ko, umuwi ka na. Kahit hindi na tayo bate, pasok ka pa rin, ha? Hinahanap ka na ng mga prof eh. See you sa school. Nung time na sinabihan kita ng mga masasakit na salita, Bella, pinapaalis na ako sa apartment ko nun kasi hindi ako nakakabayad ng renta. Bigyan niyo pa po ako ng 1 linggo. Hahanap ako ng paraan para makabayad. Ayan na nga bang sinasabi ko. Nakailang ulit ka na sabi na bigyan kita ng extension. Pero Archer, kailangan ko ring mabuhay. Umalis ka na at may bago na re-renta dyan sa apartment na yan. Hindi yung mga panahon na nalaman ko na yun, pero pinapadala ko sa mga magulang ko sa probinsya. Pinasusugal lang nila, tapos hindi nila binibigyan ng baon yung mga kapatid ko. Ano? Kuya, hindi pa kami kumakain simula kagabi. Sila mama nasa sugalan na naman, wala silang iniwan na pera pambili ng bigas. Kuya, uwi ka na kaya? Alagaan mo kami kasi hindi ko kayang alagaan yung 5 pa nating kapatid Yun din yung time na ninakaw ng roommate ko yung perang naipon ko, tapos sobrang daming problema. Nawalan ako ng focus sa pag-aaral, tapos natanggalan ako sa scholarship, and I guess nagpatong-patong na lahat, tapos pagkakita ko sa'yo nung araw na yun, sa'yo ko nabato yung galit ko. Actually, hindi nga lang yung Belle. Nagpadala pa ako sa pag-overthink ko. Sa tuwing nakikita kitang ngumingiti, tsaka tumatawa kasama ako, pakiramdam ko hindi kita deserve. Kasi you're this perfect girl na hindi pwede sa tahimik at problemadong lalaki. Alam mo yun, wala pa kami pagmamalaki. Hindi pa maayos yung buhay ko. Pero hindi ako nagpapaawa, Bella. Sinasabi ko lang yung totoo, yung mga nangyari para tapos na. Para okay na. Bella, alam kong 2 years late na ako, pero I'm so sorry for everything. And I love you. Narinig mo ba ako? Sabi ko, mahal na mahal kita, Bella. Sugot ka naman, Kapag sumagot yan, bahala ka. Sa wakas, Kuya Archer, pagkatapos ng 2 taon, nadalaw mo rin si ate dito sa Columbario. And also, of course, you finally confessed. Sana narinig ako ng kapatid mo, I think she already got your message, Kuya. Paano mo nasabi? Bukod kasi sa pagiging madaldal, listener din siya. Alam mo, Kuya, nung nabangga siya, nung sinugod na siya sa ospital, sabi ni Mama, narinig niya daw si ate na sinabi yung pangalan mo bago siya kunin dito sa mundong to. Kaya alam kong nakikinig siya. Kasi syempre, na-miss ka niya. Dinalo mo ba naman after 2 years pa?
Sinisi ko yung sarili ko eh. Galing siya sa apartment ko tapos nung pauwi na siya, nabangga siya. Kuya, wala kang kasalanan. Wala nga ba? Alam mo, alam mo ba natakot ako? Nung narinig ko patay na siya, natakot ako na baka sumunod ako sa kanya. Kaya inayos ko muna yung buhay ko. Maayos na ba? Okay ka na ba ngayon? Hindi magiging maayos yung buhay ko. Wala na yung kapatid mo eh. Wala na yung nag-iisang tao na nag-effort para lumambot yung puso ko. Wala na yung tao nagpumilit na pumasok sa buhay ko. Wala na yung tao mahal ko. Wala na si Bella.